Ayan, hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng nanonood ngayon. It's been a long time no, since we have continued this series kasi nagkaroon ng short hiatus, no? So, for today, I am with Tita Belen. Good morning, everyone. Dahil sa sobrang tagal po na hindi tayo nakapag-air na episodes natin, kamusta naman po yung inyong linggo? Ang aking linggo ay palaging blessed ang buhay ko dahil lagi tayong masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, amen naman. Kasi lalo na rin ngayon, tita, na dahil may paparating bagyo, no? So, sa lahat po ng mga nasa malapit dun sa mga ocean, sa mga karagatan, pinagdadasal po namin kayo kasi dahil papalapit na yung bagyo and sobrang lakas kasing laki nga ng ating bansa, naway maging ligtas po kayo and always prepare for the worst po, no? For our first question, tita, how can you show that your soul and faith are more valuable to you than material possessions? Okay. Ang tanong mo kung gaano kahalaga ang aking puso, ang aking kaluluwa at pananampalataya sa mga bagay na nasa sanlibutan. Tunay na tayong mga mananampalataya, dapat maipakita talaga natin na ang ating kaluluwa ay lagi nating inaalagaan. Ayan ay bunga sa ating pananampalataya. Kailangan para natin maalagaan ang ating kaluluwa at pananampalataya, lagi tayong umattend sa gawain ng iglesia, gawain ng Diyos, at pangalawa, ang pagbabasa ng Biblia upang lagi nating nakikita, lagi nating natatandaan na ang salita ng Diyos ay nakapangyarihan sa ating buhay. Dahil kung wala tayo sa ating Panginoon, malalayo tayo sa Kanya. Kaya yun ang pinakamahalaga. Palagi nating basahin ang Biblia at nang meron tayo laging koneksyon sa Diyos. Pangatlo, lagi tayong manalangin. At yun yung paraan natin ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. So, kailangan talaga na protektahin yung mga isip at yung spirit natin, yung soul natin, no? Para hindi tayo ma-distract sa makagawaing mundo. Okay, so, for our second question po, tita, in your life today, what are some worldly gains that could distract you from God? Okay. Sa panahon ngayon, talagang ang mga tao ay laging nadidistract sa mga gawain. Laging abala ang mga tao ngayon. Kaya kailangan para hindi tayo madistract sa mga bagay na nasa sanlibutan. Yun nga sabi ko, palagi tayong magbasa ng Biblia para lagi tayong may connection sa Diyos. Kasi kung yung bagay na yan ay mawawala sa atin, malalayo talaga tayo sa Panginoon. At bibigyan natin palagi ng priority ang Panginoon. Yun ang unang-una natin gagawin. Lagi nating uunahin ang Diyos bago ang mga bagay sa buhay natin. I would like to add din, tita, no, dahil nag-jam pack kaming mga kabataan just yesterday, ang naging tema din namin is all about FOMO. Freedom, kasi di ba ang original na meaning ng FOMO is fear in missing out. So ginawa siyang freedom in missing out. And yung message kahapon, which is sobrang relevant dito sa tanong na ito, kasi ang pinapahiwatig ng mensahe kahapon, tita, na isa sa mga worldly gains ay yung mismong daloy ng mundo. Nadidistract tayo sa daloy ng mundo. Kasi, di ba, nakikita natin sa feed natin, sa FB, sa Instagram, yung nakikita natin yung lifestyle ng ibang tao, di ba? Na nakikita natin yung mga highlight ng buhay nila. So, dahil doon, dahil merong trend, gusto nating sumabay. Dahil nahihirapan, or dahil takot tayo na ma-left out, di ba? Na hindi makasabay sa trend na yon. So, tayo dapat, tayong mananampalataya,
huwag nating sabayan at takbo Tama ng po. sanlibutan. Exactly. Lagi nating tatandaan na dapat tayo ay kakaiba. Yes, maging Kakaiba different. tayo para makita nila na ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi nakukuha ang atensyon ng sanlibutan. Mm-mm. So yun, lagi natin tatandaan bilang kabataan, uunahin natin ang Panginoon para yung buhay nyo ay naiiba sa ibang kabataan. Mm-mm. So, tayo yung magiging buhay na patutuo na ang Panginoon ay nasa buhay natin sa Yes. pamamagitan ng ating buhay. Opo. So, yun dapat ang makita sa atin bilang mananampalataya. Maraming salamat po, tita, sa inyong sagot. Okay. Ayun lamang po. Maraming salamat. Thank you din dahil pinili nyo ako. Yes po, maraming na maging salamat resource po. person nyo. Thank you po, tita. Okay. So, ayun lamang po. Maraming salamat sa mga manonood namin hanggang ngayon. Please remember to subscribe, to like and share upang mapanatiling maging updated kayo sa aming mga pinopost na video and naway gabayan kayo ng ating Panginoon. So, yun lamang Thank you. po. Maraming salamat po ulit, tita. Okay. So, Off na. goodbye po. Nakakapawis din pala. Ano ba yun?